sa mga magta-travel dito sa Japan, ingatan ninyo yung inyong mga ikikilos habang kayo nandito sa Japan. Eto, medyo mukhang hindi maganda yung kahihinatnan nitong isang live streamer na inaresto sa Osaka. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. And so isang US influencer, ang pangalan niya ay Johnny Somali. Yan yung kanyang screen name. Okay, screen name. So isa siyang US influencer at naaresto siya sa Osaka. Bakit? Medyo sumagad na yung mga pinaggagawa niya, no? Matagal-tagal na rin pala siyang gumagawa ng mga videos about sa mga panggugulo niya sa mga locals dito, yung mga Japanese and yung mga pinupuntahan niya. So this time, pumasok siya sa isang construction site and nakamaskara siya ng pang-Halloween. And ayan, so nung time na yon ay parang pinaalis muna siya, and after few days eto na nga nahuli siya ng pulis. So mamaya titingnan natin yung video. So ang pangalan niya talaga ay Ramzi Khalid Ismail, 23 years old, who goes by the screen name of Johnny Somali, was arrested in late August after allegedly breaking into a construction site in Osaka. Ayan, local police said Ismail was formally charged with trespassing on September 21. The next day, American, believed to be the cameraman and identified as Jeremiah Dwayne Branch, was also charged. So pareha silang nahuli. The two had been traveling around Japan for more than a month and sharing videos on the live streaming website Kick. Ayan, gusto nilang sumikat guys, pero sa maling paraan. Ano yung mga dapat nating pag-ingatan, 'di ba? Actually hindi lang naman ito yung mga situation na may mga ganyang mga troubles yung mga foreigners. Hindi lang foreigners guys, meron ding mga Japanese mismo na gumawa ng mga skandalo sa mga sushi restaurants. Ayan. So kung aware kayo doon or kung hindi nyo pa napapanood yun, marami ding nagkalat na ganyan sa internet. And ito, papakita ko sa inyo yung ilan sa mga yon. Ayan. So ito yung ginawa nito. Ayan. So tinungga niya yung... So kung na-try nyo nung kumain sa sushi, di ba may mga sauce doon. So ang ginawa nitong lalaki ay Japanese ito. Tinungga niya, ayan, kinain niya yung kanyang yung sauce. Tapos ayan, dinilaan yung sauce nitong batang to. And ayan, pinagdidilaan yung mga cups. Siguro early this year to. Ayan. Tapos pati yung mga nasa conveyor, no, yung mga sushi na nasa conveyor, pinaglalagyan niya ng laway. Ayan. Tuwang-tuwa siya sa ginawa niya. Tapos ito naman, kumuha ng sushi ng hindi kanya. So, yung mga nasa conveyor kasi, 'di ba? Hahantayin mo kung ano yung order mo doon. So, ginawa ng lalaki, ayan, no, pinagdadampot niya lang kahit hindi naman kanya, which is talagang nakasira ng image nitong restaurant. Tapos ito namang isa, ayan, yung isa naman ay kinain yung matcha. Okay, ayan. So kinain niya yung matcha, tapos ayan, maubo-ubo na siya. Ayan, yung mga kalokohan ng mga gustong sumikat. At yun. So pinapakita lang natin to guys para dun sa mga babiyahe dito sa Japan na mag-ingat kayong mabuti dun sa mga gagawin ninyo or sa mga ikikilos ninyo habang kayo ay nagta-travel or nandito sa Japan. And para maiwasan yan, ayan, mag-remind lang tayo kung ano yung mga dapat ninyong i-avoid. Meron tayong mga tips dito, no, para do sa mga magbabiyahe or mag-i-stay dito sa Japan para hindi nyo ma-violate yung law and maka-offend ng mga locals, no. Yung unang-una syempre dito sa Japan, yung malinis yung kalye, no. So sobrang linis kaya bawal din magkalat, no. Do not litter and do not talk loudly on public transportation. So yung mga Hapon kasi talagang tahimik yan sila. Lalo na pag nakasakay sa train, mangilan-ngilan lang naman yung medyo maingay, pero mostly talaga ay sobrang tahimik lang nila at parang alam mo yun, yung train lang ang maririnig mo. Tapos yung mga gustong mag-smoke kayo doon sa designated area. So meron na mga
sign na kung saan kayo pwede mag-smoke, and huwag kayo mag-smoke dun sa mga hindi pwede, dun sa mga hindi, at saka yung mga bawal magtapon ng mga upos na sigarilyo kung saan. And do not eat or drink while walking. So ito, isang malaking no-no to, no? Yung habang naglalakad umiinom, tapos o kaya kumakain. Kasi may mga, 'di ba, sanay tayo na kapag halimbawa busy tayo, pati nga pag-phone, medyo i-avoid nyo yun guys, na habang naglalakad ay nagpo-phone. Kasi pwedeng makadistract sa ibang mga dumadaan din, or baka kayo madisgrasya pa kayo. Diba? And be respectful of Japanese cultures and custom. Kung ano yung let's say bago lang kayo dun sa isang area at hindi nyo pa alam yung mga dapat sundin, like let's for example, first time nyo mag-onsen, ayan, malapit na uli ang winter at mag-onsen na uli tayo. So alamin muna ninyo yung mga do's and don'ts bago kayo pumasok sa onsen, diba? And kung di pa, ayan, may mga videos ako before ng onsen, panoorin nyo yun guys. Then, ito pa, may mga things na hindi mo din dapat gawin dito sa Japan, no? Yung pagtitip. Kasi may ibang country, like nung nagpunta ako sa Canada before, nagulat ako kasi parang required or kailangan mo magbigay talaga ng tip. Kapag kumain ka sa restaurant, kailangan magbigay ka ng tip. Pero dito sa Japan, huwag kang magbibigay ng tip. Disrespectful pa yun sa kanila. And do not wear shoes in temples or shrine. Even sa mga sa mga bahay, sa mga yung private places. Itong temple and shrine, obviously, talagang kapag tumungtong ka dun sa malapit ka nang pumasok dun sa temple, dapat hindi ka talaga magtatanggal ka ng shoes. Ganun din naman sa mga pag pumunta ka sa onsen, mapapansin mo sa labas pa lang, sa entrance pa lang, patatanggal na yung sapatos mo, tapos bibit-bitin mo yan, dadalhin mo sa isang locker. So sa mga bahay naman dito, yung mga bahay sa Japan, ganun din, sa labas lang yung sapatos, tapos may sarili silang mga sandals na gagamitin sa loob ng bahay. Then, do not blow your nose in public. Yan, syempre, alam naman natin mahiyain yung mga Hapon, Wala pa naman akong masyadong nakikitang ganito. Although, syempre, minsan, may mga ilan-ilan, lalo na may mga sakit, yung may mga sipon, hindi may iwasan, di ba? So, ayun, mag-avoid na lang na gawin yun, and gawin nyo sa restroom or sa toilet, di ba? Do not point at people. Ayan, bawal. Unless na galit ka, hindi, joke lang. Wag kang mag-point. Bawal daw mag-point dito Yung ganyan, yung ikaw, ganyan, bawal yan dito. Okay, so hindi pwede yung, pero means, ako dyan, nung meron akong nakagalit sa Kaisha, sa company, parang naganon ko ata siya. Pero, kung sa public places yan, avoid nyo yun guys, kasi, hindi maganda sa kanila na, yung paggaganito nga din, yung anong tawag doon? Yung walang ganyan dito. Bawal din yan yung tawagin mo sila ng parang aso. Ayan. Tapos, do not talk loudly on phone in public places. Ayan, nasabi na rin natin kanina. And huwag ka rin kumain habang naglalakad. And do not queue for trains or buses before the door opens. Ito, depende sa lugar, sa prefecture. Kasi may mga mangilan-ngilan like sa Tokyo, di ba? Pag sobrang crowded na yung lugar dun sa train station, talagang hinihintay nila na mabuksan yung door. Pero dito naman sa area namin, so far wala naman pa kaming na-encounter na ganyan. Kahit sa Nagoya, nakapila yung mga tao and naghihintay para dun sa pagpasok nila sa train or sa bus. Ayan, di ba? So, ano ba yung mga criminal penalties? Alamin natin, maganda kasi na aware tayo na kapag nagta-travel tayo sa ibang bansa, katulad dito sa Japan, pag nag-travel tayo dito, kahit nga daw US citizen, ayun, kanina si Johnny Somali, si US citizen yun, wala ang nagawa. Pag hinanap nyo siya sa YouTube, makikita nyo yung mga ginawa niya, mga past videos na sobrang nakakahiya, 'di ba? Sobrang nakakahiya yung mga ginawa niya at naka-live talaga. At may mga iba pa doon na nagalit yung mga Japanese. May isang Japanese na nagalit sa kanya, may isang Japanese din na umiyak na babae. Tapos yung nagka-cameraman sa kanya, yung isang lalaki na yon, meron video dito na parang kinuhanan niya ng skirt yung babae. Criminal
ang ginawa nung medyo baka possibly criminal liable siya doon, no? So para kasi habang naglalakad yung nagka-cameraman, silang dalawa, yung merong dumaan na babae, tapos habang naka-livestream siya, nakatutok yung camera niya doon sa skirt ng babae. Ayun. So kaya siguro nahuli din siya. In Japan, you may be taken for questioning if you don't have your passport or Japanese residence card. Kaya importante dito, guys, lalo na sa ating mga yung mga long-term resident, ay kailangan lagi nating dala yung ating resident card. Nung time na bago-bago pa lang kami dito, lagi kaming nahuhuli sa Nagoya, sa Sakae, at lagi kaming hinahanapan ng card, nung residence card, laging tinitignan. Kasi obviously halata naman na na hindi tayo Japanese. Siguro part yun talaga ng pag nakatambay ka sa Nagoya, doon sa Nagoya station, may kita mo ang daming mga pulis or may mga akakalain mong hindi pulis. Sa Sakae naman, doon sa Oso mismo, nung nag-travel lang kami doon, sobrang nakakatroma kasi pinahinto pa talaga yung sasakyan namin at hinalungkat ko yung laman ng sasakyan namin. Pati yung mga IDs, lahat ng laman ng mga wallet namin, inisa-isa yun tinignan. Ganun siya nakakatroma yung mga pulis dito. Tapos, ayan nga, kailangan lagi nating dala yung residence card natin. Para sa mga turista, syempre, yung passport ninyo kailangan ready yan lagi. And para kapag tinawag kayo, yun, ipakita nyo lang yung inyong identity and yung inyong visa status. And yung driving under the influence could also land you immediately in jail. Mag-ingat sa pagdadrive kahit konting alcohol lang yan. Kasi dito, pinagbabawal talaga na yun, na makapag-drive ka ng may alcohol. If you violate Japanese law, even unknowingly, you may be arrested, imprisoned, or deported. Kaya dito, usually yung mga nahuhuli ng pulis, hindi na natin alam kung nasaan sila. Bigla na lang silang mawawala. And usually yung mga ganun, hindi natin alam na kulong na pala. Tapos mga after few months mo lang maririnig na nasa kulungan na pala siya. So if you violated Japanese law, even unknowingly, you may be arrested, yun nga, or ma-deport, diba? If you are arrested in Japan, even for a minor offense, you may be held in detention without bail for several months or more during the investigation. So habang nasa investigation, talagang nasa kulungan at walang bail daw yon. Although meron din damang daw mga English-speaking lawyers na located throughout Japan, syempre, yun nga, kaya natin pinag-uusapan to, para maiwasan natin yung nangyari dito kay Johnny Somali and dun sa kanyang katukayong nagla-livestream. Ayan. So, ayan, isa pa din yung pagbabay ng pirated goods or purchase child pornography. Yan, mag-ingat tayo sa pagdadala ng mga pirated goods dito. Nakita nyo kanina yung video, hinalungkat yung gamit nung Johnny Somali, di ba, nung live streamer. So pag may nakita dong mga bagay na pirated goods or mga masasamang materials like child pornography, yan, nako, delikado yan, guys. If you do something illegal in your host country, you are subject to the laws of the country even though you are US citizen. It's very important to know what is legal and what's not wherever you go. So importante na alam ninyo ito, guys. Lalo na yung yung tungkol sa mga illegal drugs, wag na wag kayong magdadala niyan dito. Penalties for possessing, using, or trafficking illegal drugs, including marijuana and severe and convicted offenders can expect long jail sentences and fines. In most drug cases, suspects are detained and barred from receiving visitors or corresponding with anyone other than lawyer. Yeah, so nakakatakot yan, guys. Ang alam ko, may death penalty dito, kaya mag-ingat talaga sa mga ganung mga bagay. Yung kaninang live streamer na yon ay sobrang obvious naman na maling-mali yung ginawa niya at trespass siya sa isang lugar na private. And yun nga, 'di ba? Parang talagang gone wrong na yung ginawa niya, Gusto niyang sumikat, eto na, sikat na siya ngayon pero sa maling paraan. And yung gaya nga sinabi ko nga kanina, yung nasa Nagoya station kami, so naggagala, and mag-iingat kayo kasi nga may laging mga nag-rotate dyan, yung mga Japanese police na hindi mo akalaing mga police pala sila. And they routinely check kung ano yung identity mo, kung may laman bang, kung mga drugs yung bag mo. Ayan, assure that
na ano na malinis yung mga dala mo. Pati yung sasakyan nga namin, 'di ba? Sabi ko sa inyo, pati yung trunk tinignan. So, naghahanap talaga sila ng evidence, lalo na kapag foreigner tayo. There have been arrest of individuals selling and possessing synthetic drugs like substance such as synthetic marijuana called spice. So, ingat-ingat tayo guys. Na-viral si Kuya, ayan. Mag-ingat tayo doon sa mga vlogger, ayan, sa mga nagbi-video sa labas. Pag-ingatan natin yung mga bini-videohan natin. Okay lang yun, yung mapakita natin yung ganda ng Japan. Pero yung gagamitin natin yung video para ma-viral tayo sa maling paraan, nako, nakakahiya naman sa bansa natin, 'di ba, sa Philippines. Baka lalong humigpit yung yung Japanese immigration para dun sa mga Pilipino makapasok dito, no. So, ayan, mag-ingat tayo mga Pinoy, wag nating dungisan yung ating mga pangalan. So far, yung kaninang pinakita kong mga kumakain sa sushi restaurants na mga pinagdudumihan usually mga Japanese pa lang naman yung mga narinig ko so far na gumawa nun. And ito na nga, isang US influencer ay hindi na nakalagpas. Ito na yung kanyang karma. Like, share, and subscribe. Kung hindi ka nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo tong playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyo kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa... Bye!